Mindanawan isgutan ta. Atong mga kapulisan, good morning. May buntag ninyong tanan. Doon na mo'y bagong hipi ha. Bagong hipi sa atong kapulisan, CPNP, mga kaigsunan, walay laing kundili ang pinakaplangga mga higala sa atong Pangulo sa Pilipinas. Kay accomplish tanan ang iyang sugo eh. Okay? I mean, di ba? Dili man mga kaigsunan makatuugod nga dunay laing taong kasugo. But anyway, mga higala, bago na tong CPNP, walay lain kung dili si Nicolas Torre. Magsugod na siya mga kaigsunan sa iyang pagpangtungdan. Sibo sa pag-anunsyo mga kaigsunan sa Executive Secretary sa Malacañang si Lucas Bersamin nga ang bagong sekretaryo, ang bagong CPNP Hulip kang Marbil nga compulsory mo retire na gyud. Mga higala si General Torre. Bago na ang inyong hipi sa inyong organisasyon. Naan ninyo, matake ba na ninyo og dili? No? Pero peligro mga kaigsunan, kung ato pang mapabalikan ang mga statement kag ipagluwatan niyan ang katawhan magbantay gyud. Ako gaduda ko mga higala basin mobalik na gyud dinon ang di maong kasaysayan sa atong nasud sa Pilipinas kay doon na ra ba ni pamahayag mga higalang giluwatan na niani nga ang usa ka Juan de la Cruz pwede randakpon. Di ba? Yan ang giingon. Pwede randakpon. Mauta na kag-asang warrant of arrest. Adto ra ka sa presinto, ipakita ni mapiligro ni. Di ba? Klaro, tataw nga itong gibuhi ang pamahayag mga higala nga pwede kang dakpon. Pwede yan. Hanapan ka ng warrant of arrest. Doon sa presinto, nandoon. Procedurally, dili man na mao. Kay, di pwedeng dakpon nimo ang tao, mga higala, sa reklamo ron sa badiha, gawas kung in flagrante delicto. Meaning, kot undaak ka ba? Kagahimo mga kaigsunan sa krimen, wala na warrant na. Ang exception, katong warrantless arrest, pwede to. Pero, again, isa na diha, in flagrante delicto. Di ba? Kot ka, nga ikaw mga kaigsunan gihimo krimen. Ingana nga mas senaryo mga higala, wala na yung problema. Pero, on the basis of sumbong, on the basis of reklamo, mga higala nga dunay nahibaluan sila, nianhaan ka, bawal na. Dili na siya pwede mga kaigsunan. Kung naireklamo, unya naabtan sa pulis ang katong gireklamo nga naagyo dito gahit ka committer og krimen or hapit na mahimo og krimen or humana mahimo og krimen. Okay? Kana mga igsuon, pwede. Pero on the basis of reklamo nituon nimo, dayon imuhang forcibly dalhon sa pulis, dakpo nimo dalhon sa police station, mahigala din na siya pwede. Pero kung sundo nimo tong giingon mga kaigsunan na ni General Torre, peligro. Kay wa na warrant dire. Adto ra ka police station mga kaigsunan mangita og warrant kay adto ra nila ihatag. Di man ni mao gyud bisag unsaon. Di ba? Ingon ko og kanay ipatuman mga kaigsunan kay iyan ay gibuhian na niya. Ako'y nahadlok kay basin unya ang ato ang mga kapanahonan sa kangit-ngit ato ang nasod mobalik. Nahadlok lang ko mga higalang kay wala na may mahimo gud ang tao. Muingana na mga kaigsunan manggod. Kani atong panahon nga nung ang ato ang nasod mga kaigsunan, ang mga katawhan, kumbaga makakitag otoridad kontra. Di na baya ang nahitabo karon makakitag otoridad malipay kay naay magprotekta sa ila. Kani atong panahon makita tag otoridad magsurop imong dugo. Tungod sa abuso. Di ba? Tungod sa abuso mo na magsurop ang imong dugo. Ug kana di nato ba nga kahigalaan nga gustong mapabalik kung unsaan kaniadto mangigalan ning samtangan ng panahon. Pero basin ba ang ato na lang giingon diri sa mga kapulisan nato
even sa atong mga kasundaluhan, ayaw gimog sunod basta unlawful ang order. Ayaw magsunod basta unlawful ang order. Kay ibutan lang nato, sundo ninyo niya imuha di ay ikaw mismo. Naa din na sa kapulisan or kasundaluhan, imo da itong anak, igsuon, pamilya nimo, partidos, maoy ni nahimong biktima. O sa imo ikasulti. Iba magalburuto, ka. Good morning kang Papa Ricky Olivera. Thank you. Tama jud na, bossing. Tama, yun. Di ba? Dili mo na pwedeng natin balaod eh. Kano sa gitugot ang dakop nga walay warrant-warrant. Kano sa ang dakop gitugot nga dili pwede kay walay warrant. Okay? All the rest, mga kaigsunan nga dakop, kakinahanglang warrant, except katong warrantless arrest nga gitugot sa balaod. Maura gina. Wala na ilain mga kaigsunan dakop. Pero wa magitay mahimo. Di ba? Wa tayo mahimo mga kaigsunan kung ilang i-execute ang ilang gustong mahitabo. Pero para sa ako, sa atong mga otoridad nga naminaw, ayaw ninyo nagbuhata. Una, magkakasog yun mo, anak. Okay ra maning matag-as nga mga opisyal sa inyo mga kapulisan. Hayahay na kayo na siya. Ninumdum ko sa akong isgutan kagahapon mga kaigsunan nga ang sweldo. Tag-milyon. Pero dili to mao ang sa ato ang kapulisan, ha. Tag-milyon ang sweldo ang bulan. Katong taga-Bangko Sentral ng Pilipinas, di ba? Dahil akong puntubot pasabot nga. Okay ra man na sila, kidagko man na sila sweldo. Tag-as man na sila, nindot man mga benepisyo. Kamong ordinaryong patrolman, ordinaryong sarhinto, magkakaso mo, magkaproblema ka. Niya, magkakaso ka din, ha, ang kaugmaon sa imong mga anak, magunsa na lang. Kay nisunod ka sa order nga, dili mao. Dili tanan mando mga kaigsunan, subay sa balaod o lawful. Nay mando mga kaigsunan nga klaro ang lawful. Gikan sa taong paminaw nimong lawful, kay sila mga higala na adina, pero ang ilang order, wala na hisubay mga kaigsunan sa balaod. Lahi, klarohon ko ni para masabtan natong tanan. Dili porkit ang gahatag og order otoridad, and therefore ang iyang order legal. Bisan pag illegal, no. Imposible og dili mahimo nga gikan mga kaigsunan sa tao nga legal kuno. Unya mag-order siya magalag gawa sa atong balaod nga ang epekto legal, no. Dili gid pwedeng mahimo mga kaigsunan. Kapanukad sa illegal nga order, illegal mga kaigsunan ang epekto. Inumdum mo nang dahil panultihon din na mga igalang ingong dili lang ni kay panultihon. Gamit ni mga kaigsunan des hukmanan kanang fruit of the poisonous tree. Usa ka doktrinas balaod mga kaigsunan nga kani kasagaran gina-apply sa mga kasong pulis o militar mga higalang gahimo. Okay? Nga mangdakop mga kaigsunan og tao mag-search og mga lugar. Nga ang lugar nga gi-search mga igsoon dili mao ang giingon sa search warrant. Kaya ang search warrant mga higala specific na asa dapit nga lugar ang imong i-search, dili kay lokpon ang tanang lugar mga kaigsunan. Kung balay nimo na lokpon nilag search kadto. Okay? Halimbawa, doon na kay 20 kabuk kwarto sa imong balay. Ang search warrant taka-state dito. Nga dito sa room number 3. Na dito ang krimen nga gireklamo. Base sa search warrant sa room number 3. Kay walay nakuha sa room number 3, gihurot og pang ukadyang ang mga kwarto mga kaigsunan gipang-ibrihan. Dito ra nakita sa room number 7
ang katong giingon nilang krimen. Question. Ang nakita nga butang didto, mga kaigsunan sa ilang search, magamit ba sa ebidensya? Answer, no. Okay? Answer, no. Kay kadto siya mga kaigsunan, wala naka-state mga higala diha sa warrant of arrest. Ang pag-adto sa lain nga kwarto, mga kaigsunan, outside na sa mando sa ila, and therefore, that is unlawful or illegal. Now, kay illegal mga kaigsunan or unlawful ng ilang gihimo, anything nga makuha nila dito or nakuha dito sa room number 7 is a fruit of the poisonous tree. What is the poisonous tree? Ang ilang illegal or unlawful nga pag-adto na ana nga kwarto. What is the fruit? Unsa ang bunga kadtong butang nga ilang nakuha mga kaigsunan ko. Okay? Igamit na sa mga criminal cases de Korte. Kadaghanan na naabot diha sa Korte Suprema mga kaigsunan. Any evidence obtained out of an illegal act is not admissible in court. Inadmissible in court. Diri mosulod ang prinsipyo mga higala sa fruit of the poisonous tree. Yan. So, at least masabta na ito na yung ha. Daghan mga kaigsunan, mga cases ngayon yan eh. Okay? Labi na lang mga checkpoint, mga higala diha. Nga mag-violate mga kaigsunan sa Plainview Doctrine. Good morning, may buntag kang Madam Cathy Irene. Kang Ricky Olivera, may buntag, uban sa imong pamilya. Pag-share na lang, Pops Ricks. I-share ato ang programa. Okay? So, ako ni gisgutan para masabtan ninyo mga kaigsunan. Kay karon ang ato ang mga kapulisan, basin unya og makadawat mog mga mando nga nang hinubra og wala sa balaod. Dili kay because ang mando gikan sa inyong kataas-taasan, tanan mando legal. No. Dili tanan mando legal. Pag ang mando wala na nahisibo sa balaod, ang mando mga kaigsunan is illegal. Ang gamando kay lawful man siya, why question sa gamando. Okay? Pero kung imong ireklamo, kay balo kang illegal, gi-execute nimo, magka-problema giga. Sir, wa man pud mahimo kami man po'y makasuhan, disobedience. Halimbawa, oron sa panang ubang conduct unbecoming as an officer, oron sa may mga charges ng pang himo diha. Dana Busing, ako nang gi-share. Matik na. Thank you, Papa Ricky. Matik, thank you. Okay. Salamat kayo. Kumusta mo din na? So, ayan. Kung ingana nga klase mga higalang may tabo, ang ato mga pulisan, mag-execute mo ingana nga order, isit to it lang ninyo. Nga, naamoy mga ebidensya. Kay dali ra baya, inanta mo, dali ra kayo ron pangulipas, kana bitaw mo ingon, wa man ko magmando, ana. Di ba? At least kung naamoy buhaton, coming from order nga na dokumento. Kinahanglan dokumentado. Dili para nang order nga pareho na itong kang Presidente Duterte pagdakop ni General Torre. Di ba? Karon under question na siya mga kaigsunan. Mao pa na yung mga problema. Para itong order siya sa iyang mga tao, di, hulihin na. Iposas mo na yan. Di ba? Unya, under question mga kaigsunan ang gibuhat. Ang mga kapulisan, no choice ang yanong pulis. Di ba? No choice sila. Kay mando mga kaigsunan sa ilang opisyal. But kana nga mando mga kaigsunan, mao ba na ang mando pod nga giingon sa balaod. Mao nay under question mga higala karong mga panahon na. Mao nang dunay mga kaso. Mao nang dunay mga kaso. By the way, ang atong Solicitor General, meaning ang abogado sa gobyerno sa Pilipinas, mga kaigsunan nga si Melardo Guevara, gipulihan na og bag-o pod mga kaigsunan nga
Solicitor General para masabtan sa tanan unsa din ang Solicitor General. Magtig-solicit dili oy. Kana siya ang Solicitor General, muna siya ang abogado sa gobyerno. Kapor in kaso ang gobyerno kasuhan sa private individual or korporasyon, no? Pwede bang korporasyon mga kaigsoon mo kaso? Yes. Kay doon na siya ay entity separate and distinct sa tagiya. Doon na personality separate and distinct. Okay. Now, mukaso ang korporasyon, mukaso ang private individual, pwede bang mukaso sa batok sa gobyerno? Pwede. Karon ang abogado sa gobyerno, mauna siya ang Solicitor General. Okay? Para masabtan nato mga higala. Kasi di nato masabtan unsa magini siya. Halaka, ngano man ang gobyerno gikasuhan. Pwede ba na? Pwede. Hangtod nga ang usa ka individual mag-question mga kaigsunan sa mga binuhatan sa iyang mga opisyal. Okay? O ang opisyal mga kaigsunan ga-representar sa gobyerno ang mo abugar ana ang Solicitor General. It could be mga kaigsunan sa iyang opisina sinaligan diha or siya mismo in person. Kung mahinomdom ta mga igala, kung mahinomdom ta nga kadtong pagdakop kang digong gikan adto, nagreklamo mga kaigsunan ang mga anak ni ani nga gusto nila ang person of the suspect ilang ipagawas dalhon diha sa korte mga kaigsunan para diri lagi magtaral. Okay? Kay nomdom mo nga, ningon si Solicitor General Guevara, I cannot represent the government sa kaso against sa gobyerno nga gipasaka batok gikan sa mga anak ni Presidente Duterte. I can represent only sa mga kaso nga mga lain kay daghan pud kay sing atiman ang kaso, but I cannot represent for the government sa mga kaso nga gihapak batok sa gobyerno na aning mga anak ni Duterte. Hinomdom mo ato? Datay doon nato kung maunay pinakapulot dulo o pinakainungdan nga napulihan mga kaigsunan si Guevara. I mean, gidawat ang iyang resignation. Kaya ang mando manggod para sa inon ang tanan. Okay? Courtesy resignation order. Kay para matagaag tsansa mga higala nga ma-recalibrate ang unsa mga kaigsunan ginahimo sa gobyerno nga medyo kulang para ma-recalibrate. Di ba? Nagmando mga kaigsunan o mga courtesy resignation. Gianunsyo mga kaigsunan pod ni Executive Secretary Bersamin. Yan ang gianunsyo nga nanay bag-o mga higala nga ato ang Solicitor General babae Yupilo Din Dekano sa eskwelahan sa Bugasia sa University of the Philippines. Okay? Unya, doon na po lain pa mga kaigsunan nga gi-appoint. Pero natinga ata sa tanan mga kaigsunan nga ingon ani nawa man mga higala passing si Auntie Claire. Asa na si Auntie Claire? Normally mga kaigsunan, mga ingon ani si Auntie Claire ang nagpagawas. Siya ang spokesperson gikan sa palasyo. But this time mga higala, napatikda na nato sa duha na kahigayon nga si Executive Bersamin mga higala mao ini gawas nga nag-anunsyo. Mga kaigsunan, gibalik si Remulla as DOJ Secretary. Gibalik Boying kadtong si Jesus Crispin Remulla. Gibalik ang igsuon Secretary sa DILG, mga kaigsunan ni si John Vic Remulla. Gibalik si Gibo Teodoro diha sa Department of National Defense.
kinsa pa ang mga bag-ong nanggawa sa mga kaigsunan nga gipangbalik. Okay? Wa ta mahibaw kung unsa pay ubang mga mahimong dangatan mga kaigsunan niani, kay ang uban gaingon recalibration, tanaw nila mga higala ang kadtong oy dili napita murag wa man, wa may irog diri mga kaigsunan. Pero mind you, uban mga kaigsunan nga wa mo irog kay ang may problema mga higalang suporta sa gobyerno. Mga wa mo irog kay ang suporta sa gobyerno mga kaigsunan ang kulang. Wala diha kinahanglan og pondo, wala diha ang pondo. Unsaon pagdagan ana lang ang kuoton sa bulsa anang sekretaryo? Naturalmente dili. Okay? Naturalmente dili. Manang ang giingon nato mga higala, depende siguro din Kana kung dili bunga mga kaigsunan sa masipsip, kay na may mga sipsip. Malacanang, ay nako. Ultimo ang igsuon sa presidente si Amy Marcos. By the way, speaking of Amy Marcos, tuwa si Amy Marcos mga kaigsunan uban ni Inday Sara sa Dahig. May bisita sila dito mga kaigsunan sa detained former President Davao City Mayor-elect Rody Duterte. Dito sa iya mga kaigsunang pasilidad nga gipuy-an sa Dahig, Netherlands. No? Magpakita siya, doon na to statement nga gibuhian si Marcos. Kaya di na niya gusto pa mga kaigsunan sa 36 katuig nga nagkamali kuno ang Marcos nga magkamali pa daw muli. Yan ang iyang statement. For 36 years nga napahawa sila sa Pilipinas, mga kaigsunan, because of the kudita. Inumdo mo, di ba? Ang 1987 Constitution, bunga sa kudita before mga kaigsunan sa mga katuigan sa 1987, di ba? 86 ang kudita sa kapanahunan mga kaigsunan ni the late former President Ferdinand Idralin Marcos Sr. ang ka-namesake sa kasamtangan natong presidente. Kay junior maning anak, senior to mga kaigsunan former president. Moto'y gitumbok ni Amy nga di siya gustong mahitabo, masusugot, nga for 36 years daw nga nagkamali mga igsoon, ang Marcos di siya mosugot nga magkamali pa muli. What does that mean? Kamu daw, i-analysar ko ng mga higala. Sa ibot, ipasabot ni Senadora Amy Marcos. Kaya di siya gustong may tabo pa mga higala nga manglupad na pod ang mga Marcos for another same almost years mga kaigsunan. Di ba? Datay donat no, ingana ang iyahang mga wordings mga higala. Nga di siya gustong may tabo nga ingana ang dangatan subli mga kaigsunan sa mga Marcoses. Pero tanaw na to lang kung unsa. Kaya lang uban mga kaigsunan dili mo tuo sa sinseridad ni Amy, inyo man na. Pero ang fact mga kaigsunan is that nga sa sitwasyon nagkakahitabo karon imo makita nga daw tinuod ang naa sa iyang kasing-kasing. Walang uban moingon mga kaigsunan, ituyo lang na niya diha padikit-dikit para dili mapektuhan mga igsoon ang iyang igsoon. Kundi man na siguro mao. Kay ang katawhan may modesider mga kaigsunan kung unsa bagyod. Kung nakita nila nga wa gyud magkanimao mga kaigsunan, no amount of ini usa ka tawo nga makigistorya mga kaigsunan sa usapod ka tawo nga dili niya control ang huna-huna sa usa ka Pilipino. Di ba? Di niya control ang huna-huna sa usa ka Pilipino. Ang iya lang ambot ug unsa bay rule ani from the family of Marcoses mga kaigsunan nga
magpasabot siya ang adto kung sabay bot ipasabot yan eh. Kay gaingon baya mga kaigsunan si President Bongbong Marcos BBM nga willing kuno siya mga kaigsunan makig-reconcile, makig-uliay. Pero naipakapin. Wa mga kaigsunay kondisyon sa reconciliation. Wa kuno'y kondisyon sa reconciliation. I don't know sa ibot ipasabot niya. Kay mura magug ang nigawas mga higala karon, doon ay mga istorya, magig-uli ka, okay ra na. Pero pabalik ka sa si Tatay Dig sa Pilipinas. Kana sigurong punto nga bot niya ipasabot nga dili mag-impose og kondisyon kung makig-uli. Sa bagay dili man pod mga kaigsunan ang kampo ni Tatay Digong mao mga kaigsunay ga propose na nang reconciliation katumang mga nas palibot. Wala. Gusto nila mga kaigsunan ganig sige taral ta. Pero ang Pilipino gaingong ipabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Diha tarala murag si Tebes ba? Tanawa. Si Tebes gikuha nila sa Timor-Leste. Nga nahiluna na dito mga kaigsunan. Kana ang isakto. Para mo atubang og kaso mga kaigsunan diri sa ato. Di ba? Kani precedents ni ang nahitabo mga kaigsunan kang former Congressman Tevez. Niyon saon man na mga kaigsunan. Kung si Tevez mo'y classic example mga higala nga mugana pa mga kaigsunan ang ato ang balaod ay magamit dito mga kaigsunan sa kaso ni former President Duterte. Di ba? Kaya dakong katingalahan nga nung naabot siya ngadto, nga may kaso diri sa atong nasud sa Pilipinas. Gubot pas lukot ni siya mga kaigsunan, dala na itong usag may tabo na ni. Di ba? Dili ba may tabo sa panglantaw nato mga kaigsunan, is this not a result of a weak nato mga kaigsunang governance? Is this not the effect of mga abuses diha sa ilang gahom sa pipila nga naa sa ato ang gobyerno? Mga issues mga kaigsunan nga galimin ngangtod karong panahona daghan pang gapangutan-anan mga higala. Para sa inyong comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.